Yung majority of the members present, maaari silang mag-elect ng isa pang senador na maging presiding officer ng impeachment court. Bakit natin babaguhin? Umuusad, gumugulong na yung impeachment case diyan sa Senado laban kay VP Inday Sara. Hindi ba't constituted na kayo as the impeachment court? Hindi ba yan changing the rules while the game is going on? Hindi ba yan ay bawal? Hindi ba yan ay illegal? Hindi ba yan ay unconstitutional? Kasalanan niya. Halimbawa't may mayorya na kayo, kung gusto ni Sherwin Gatchalian maging Senate President, embrace it. Pero huwag ka ring aatras at tatalikod sa iyong mandato at sa iyong responsibilidad. Ano yun? Mag-preside diyan sa magaganap na impeachment trial. Ang sukatan kasi ngayon ng isang mahusay na presiding officer ay yung ipinakita ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Kung hindi mo kasi kaya yan, pasok ka kasi ng pasok. Gusto mo maging Senate President, gusto mo maging presiding officer. Ngayon gusto mo aatras, papalitan. Nagsisimula na. Yung Senate constituted na as an impeachment court. Nanumpa na nga silang lahat, hindi po ba? Bilang senator judges, nagsuot na nga ng robe ng inyong opinion, ng inyong kuro-kuro, ng inyong matapang, maisog na paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. Kanya po ngayong hapon, ang aking pong munting lambing sa inyo para po malabanan natin ang shadow ban ay sana yung nasa Facebook. Patuloy po kayong mag-engage, mag-like, mag-share, mag-comment at sana ho'y mag-share. Napakahalaga po ng pag-share ninyo at pag-follow. Ganon din po yung mga nasa YouTube. Pakiusap ko po, kung munting lambing, mag-comment, mag-react. Mahalaga po mag-share kayo at mag-subscribe sa ating YouTube platform, YouTube channel. At maraming salamat sa halos 1,000 live viewers na po natin. Ulitin ko, 5:02 p.m. Wednesday, June 10, 2026. At ang ating pong pamagat ay Immutable 24 versus Senators Fake Win. Balit, bago po yan, nandyan si at Bargain Shopper. Maraming salamat from California. At ang ating pong taga-subaybay, babatiin ho muna natin yung mga nauna. Si at Maria Socorro Mejia from Italy. Maraming salamat sa iyo. Ganon din si Noel, importante kayong lahat sa akin. At nakasama natin si at Mary Jo from Singapore. Siyempre, hindi mawawala. Si Susan Padin, always present si Susan Padin, maraming salamat. At si Xiao from Taiwan. Yes, I hope to meet you pagka ikay nagbakasyon dito sa Pilipinas. At ang aking personal na commitment sa iyo, pipirmahan natin ang iyong librong Kingmaker. Maraming salamat. Si at Ignis Bio Delta. Ganon din, may kasama tayo si Fully from Melbourne. I miss Melbourne. I hope to go back there soon. Si Rayford Manabat, maraming salamat. Si Mekian, kasama din natin. Hindi mawawala. Siyempre, laging present. Watching from Singapore. Si at Galaxy, maraming salamat sa iyo. Si Alan, si kapatid, si brother, Alan Balanggi ng One Bangsa. Maraming salamat, always present ang One Bangsa movement. Diyan po sa Taguig, maraming salamat. Si Ian Yang from Bulacan. Magandang hapon po sa mga kababayan natin sa Bulacan, hindi pa po tapos ang problema ng flood control. Magtatag-ulan na naman, mababagyo na naman tayo, babahain na naman tayo. Si at I am Cecilist. Tama ba? Maraming salamat. Si Cabrieto Neng from Kuwait. Maraming salamat. Si at Ana Villaferrer from Hong Kong, OFW. Mabuhay pong lahat ng OFW. At ganun din si at Gina Marcos. Ito ang mabuting Marcos. At Gina Marcos, maraming salamat. At Ayen, maraming salamat. Present din. Si, hindi ko pa nakikita pero
Si Alma, Mamosto and the Mamosto family, mabuhay kayo. I know, lagi kayo nakasubaybay, baka hindi ko lang na nakikita yung inyong posting, pagpasensyahan nyo na, pero hinahanap ko kayo palagi. Ganon din si Rosalio Jr. Caminero, maraming salamat. Si Luis Gonzales, mabuhay ka rin at Luis Gonzales. At may kasama po tayo from all over the world, si at Lori Capisos from Alaska. Dulo na po ito Dulo na po ng mundo ito, Alaska. Yung nasa Alaska, malamig po dyan. At si LJ Eva La Rosa. LJ Eva La Rosa. Sabi ni at Renka 123, watching, putol-putol ang connection mo, attorney. I don't think so. Ikaw lang ang nagsasabi, baka yung linya mo dyan ang medyo may problema. At Renka 123, but salamat sa iyong pag-heads up. Kasama rin natin ang ating kapatid na si Hadja Rama di Makarampat. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At si Abakada XYZ, kasama rin natin. Maraming salamat. Yung iba, babatiin natin mamaya. Marami po tayong mga kasama. Yung at Essentials of Logistics, maraming salamat. Present sila. Si Vanessa, natsambahan mo din ang aking live. Maraming salamat, but I'm sure humahabol ka saya at bahagi ka ng team replay. Maraming salamat. Batiin po natin yung iba mamaya. Ang ating pong pamagat ay Immutable 24 versus Senator's Fake Win. Subalit bago po yan, nais ko po munang ipahatid ang aking pakikiramay sa lahat po ng pumanaw dahil sa napakalakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao at ng ating bansa. Tanggapin rin po ninyo ang aking pakikisa at pakikidalamhati doon sa mga nasugatan, nasaktan at nasira ang kanilang mga tahanan. Tanggapin po ninyo ang aking panalangin, pinapanalangin ko po kayo. At ganoon din, kailangan din po nating banggitin ito, ang aking pakikiramay doon sa dalawang atleta na nagmumula sa Ateneo de Manila University na pumanaw. At pakita ko lang tulong ko na, gamitin po ninyo yung aking pahina with my permission. Sana yung nais tumulong. Kahit habang ngayon po tayo nagla-live podcast, kahit ngayon lang, kung 1 oras tayo magla-live, pakipicturean nyo na lamang po ito. Ito po ang pamagat po niya, Tabangay Tatanan for Rene. Pakipicturean po ninyo. Andito po yung BPI account ng kanyang magulang, I believe. Hindi po akin yan. Nakita ko lamang po ito umiikot sa social media. Yung nais pong tumulong sa magulang at sa mga naulila nitong isang very promising athlete po ito, atleta na pumanaw sa hindi pa nalalamang kadahilanan ay nakikisa po ako doon sa mga nais tumulong. Nandyan po, papicturean nyo lang po uli. Kayo na pong diretsyong tumulong. Andyan po yung BPI account ng naulila ni Rene, ang isang very promising athlete. Scholar ito, student athlete ng Ateneo de Manila University. Pumanaw sa hindi pa malinaw na kadahilanan, nalunod, hindi pa nasasagot ang maraming katanungan. So kung maaari po, kung may konti kayong sobra, ay tulungan po natin ang kanyang naulila. At nakakalungkot, sinusubaybayan ko po yun. Si Tab Baldwin, yung coach po ng Ateneo, Coach Tab Baldwin, you have to man up. You have to man up, Coach Tab Baldwin. You have to talk to the parents. Kausapin mo, paliwanag mo, ano ang tunay na nangyari. Bigyan mo naman sila ng tamang respeto para magkaroon ng closure. Yes, Coach Tab Baldwin of the Ateneo men's basketball team. Coach Tab Baldwin, man up. Pakalalaki ka, harapin mo yung magulang. Paliwanag mo. I'm sure, meron ka rin naman sigurong anak at hindi mo rin nanaisin na wag naman na mangyari sa iyo at hindi ka sasagutin ng mga kinauukulan. Ang kinauukulan sa pangyayaring ito ay ikaw.
sapagkat ikaw yung head coach, dapat ay harapin mo at magpaliwanag ka doon sa magulang. Ano? So yan o, yung ating mga panimula lamang. Meron lamang po akong 4 na babatiin na nagpapa-shoutout mula doon sa ating last live. Si at RR from Spain, I hope at RR you're still here at nakasubaybay. At Nelma Aquino from Japan. At si at Jerry Leones from Saudi Arabia, maraming salamat. At si at Maria Socorro Mejia from Italy, kasama po natin siya kanina. Maraming salamat. Ito may nagsabi na si at Aaron Joseph Santiso from Taguig, no? So ito yung ating usapin ngayon, Immutable 24 versus Senators Fake Win. Ano po yung ibig sabihin ng immutable? Immutable, ibig sabihin po sa English, absolute, unchangeable, hindi mo pwedeng baguhin. Sa Tagalog, hindi mo maaaring lusawin, hindi mo maaaring baliwalain, at lalong-lalo na hindi mo maaaring lapastanganin. So yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24. Hindi mo siya pwedeng baliwalain, hindi mo siya pwedeng lusawin, at hindi mo siya maaaring salaulain. Yan po yung ibig sabihin ng Immutable 24 versus Senators Fake Win. Lagyan natin ng konteksto. Ano yung Immutable 24? Hanggang ngayon, mainit na pinag-uusapan dahil nga tila meron na tayong 2 Senado. Yung Senadong pinamumunuan ng tunay na hinalal ng mayorya ng 24. Yung Immutable 24. Paliliwanag natin bakit immutable, bakit absolute, bakit hindi pwedeng babaan, bakit hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng salaulain, hindi pwedeng wasakin, at hindi pwedeng baliwalain ang numerong ito. Yung 24. 24 senators, constant po yan. 24 ang ating senador. At maaari ka lamang na magkaroon ng vacancy, maaari lamang magkaroon ng bakante diyan sa 24 senador na yan sa 3 pamamaraan. Ano-ano yung 3 pamamaraan to create a vacancy in the Senate or in this 24 Senate slots? Unang-una, pag meron pong namatay, tanungin po ninyo ang inyong sarili, sa kasalukuyan nating Kongreso, 20th Congress, meron na bang namatay among the 24 senators? Wala. Pangalawang pagkakataon, kapag ka may nag-resign, meron na bang nag-resign? Wala. Yung mga inaakusahan nga ng mali-malitang delivery, ang kakapal talaga ng apog, ayaw mag-resign. At ngayon napapabilang pa doon sa may mga senators fake win. Yung pangatlong uri na magkakaroon ng bakante diyan sa Senado kapag ka mayroong sinipa, pinalayas, inexpel, tinanggal ng kapwa niya mga senador. Kagaya nung pang-aabuso sa proseso diyan sa mababang kapulungan nung tinanggal naman nila si Congressman Kiko Barsaga. Pero pag-usapan natin lahat yan, pati yung articles of impeachment. So immutable yung 24 unless meron nga pong namatay, merong nag-resign, merong nag-expel. Ngayon, pag immutable siya, hindi mo pwedeng pababain ng bilang para lamang magkaroon ka ng senators fake win. Sino yung senators fake win? Yung nag-aangkin at umaarte ngayon na siya ang presiding officer ng impeachment court. Dahil nga siya fake win, si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi ikaw ang presiding officer na kinikilala ng totoong mayorya ng Senado. Ang totoong Senate President magpahanggang sa ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano, hindi si Senator Fake Win Gatchalian. Hindi si Senator Fake Win Gatchalian. Bakit fake win? Hindi kasi maaari na pababain yung bilang ng 24 in the guise of. Inaabuso kasi para ipaliwanag natin muli sa inyo. Ang binabanggit nila, pinaghihiwalay nila yung election at saka quorum. Malino kasi sa ating saligang batas, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1, immutable yung requirement na 24.
no, pagka ikay maghahalal ng Senate President, ang denominator mo ay 24. Doon mo kukunin, yun ang basihan ng iyong pagbuo ng mayorya. 24 ang denominator, ang majority niyan ay 13. Meron yan si Senator Alan Peter Cayetano, wala niyan si Senador Sherwin Gatchalian. Kanya ang ating pamagat ngayon, immutable 24 versus Senators fake win Gatchalian. Yung isang senator na fake win, mamaya tatalakayin din natin. So kagaya po ng aking sinabi kanina, maaari lamang magkaroon ng vacancy pag may namatay na senador, merong nag-resign, merong na-expel. In the current 20th Congress sa Senate natin, walang nag-resign, walang namatay, at walang na-expel. So ang bilang niyan ay 24. Yung drama nila that they just want to carry the day-to-day business of the Senate para daw hindi maparalisa, hindi mo maaaring gamitin yun para agawin ang tunay na liderato na hinalal ng tunay na mayorya. Bakit? Paragraph 2 ho yun ng Article 6, Section 16, Paragraph 2 ho yun pagdating sa day-to-day business. Pero ang nangyari, kaya sila nagdeklara ng may quorum dahil gusto nilang agawin yung mayorya. Gusto nilang mag-upo ng kanilang Senate President. Nagtanggal sila kunwari, illegal yun. Nung Senate pro tempore, tinanggal nila, illegal yun. Bakit? Malinaw sa kasi ako may tuturing akong constitutional purist. Pagdating sa Constitution, hindi po dapat po ang ating saligang batas ay non-negotiable. And for many constitutional purists like me, whether you're a lawyer, you're a jurist, you're an ordinary Filipino, pero naiintindihan, binabasa, nauunawaan, at itinataguyod ang ating saligang batas, meron pong mga constitutional purists. And I view myself as such, a constitutional purist. Hindi po tayo pwedeng pabale-balentong pagdating diyan sa usapin ng ating saligang batas. Huwag po tayong papayag na gano'n. May sagot tuloy. Si Alma Estela Sarmiento, siguro hindi nila alam ang math at ang algebra. Tama. Kaya nga hindi ba ang sinabi ko sa inyo nung ating huling podcast, naturan nga po ni Justice Perfecto doon sa binabanggit nilang paulit-ulit yung Abelino versus Cuenco. Sabi niya, kung tayo daw lahat, kung maaari lang nating tingnan ang nangyayaring kalituhan dito sa Senado, dulot ng mga senators fake win, kung maaari lang natin sanang tingnan ito with the discipline and attitude of a mathematician who is tasked to provide a solution or algebraic equation, madali ang sagot. Ang 12 kailanman ay hindi magiging mayorya ng immutable 24. Immutable 24 versus senators fake win. So, wala pong namatay na senador, walang nag-resign, walang na-expel. Ang meron, yung mga ikinukulong, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada. Subalit, wag nating kalilimutan, a detained senator like Senator Jinggoy Estrada, while he is still undergoing trial, hindi pa nga may mga motion pa. Na-arrange siya doon sa isang kaso, yung isang kaso niya hindi pa siya na-arrange. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted. At hanggat hindi ka pa convicted, kahit na sinong senador, kung meron pa silang ikukulong para lang mapababa yung bilang ng 24, yung denominator, kung sino man ang ikukulong pa nila, isusunod nila. Halimbawa kay Senator Jinggoy Estrada, hindi nila maaring ibawas sa bilang ng denominator, sa bilang ng 24, yung mga tao, senador na ikukulong nila. Ulitin ko maaari lamang magkaroon ng permanent vacancy in the Senate kapag kami namatay, may nag-resign, may na-expel. Pero kung meron kang ikukulong, kagaya ng nakulong na detained Senator Jinggoy Estrada, yung constitutional requirement ng majority na nakasaad sa ating saligang batas ay majority pa rin ng 24.
hindi mo pwedeng ibawas yung ikinulong mo at ikukulong mo pa doon sa denominator na 24. Malinaw po iyan, hindi pwedeng paglaruan yan. Sapagkat po ang isang detained senator, yung nakakulong na senador, yung mga detained senators, kung madadagdagan pa, they do not lose their seat. Hindi nawawala ang kanilang pagiging senador kahit pa sila ay nakadetine. Dahil sa kasong plunder or malversation, they remain to be a duly elected members of the Senate of the Philippines. Klaro po iyan para po to disabuse the minds of those who were convinced by the false argument peddled by those who are forcing yung maupong patuloy itong mga senators fake win. Hindi po iyan. Bakit po ganun ang ating pananaw? Hindi po sila natatanggal bilang senador. Hindi naman sila namatay eh. Hindi naman sila nag-resign. Hindi naman sila na-expel. At higit sa lahat, hindi pa sila convicted. No, malinaw yan. Malinaw yan. Malinaw sa ating saligang batas. Ano na po ito? Interplay of different articles and different provisions of the Constitution. Ang malinaw dyan, yung Article 6, Section 16, Paragraph 1, solido po yan, absolute po yan. Ang total number of Senate members ay 24. Hindi mo pwedeng ibaba. Ngayon, yung isang detained senator, hindi naman po siya, hindi na miyembro ng Senado. Duly elected member pa rin po siya ng Senado. Bakit? Papasok po yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Ano po yung sinasabi ng Article 3, Section 14, Paragraph 2? Di ba? In all criminal proceedings, sa lahat ng kasong kriminal, the accused, yung akusado, shall be presumed innocent until the contrary is proved. Palinaw po yan ha. Article 3, Section 14, Paragraph 2. In all criminal proceedings, yung akusado ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala. Malinaw yan. So hanggat ikay meron pang presumption of innocence, miyembro pa rin, kagaya ni Senador Jinggoy Estrada, miyembro pa rin siya, duly elected member pa rin siya ng Senado. Kaya hindi siya maaaring ibaba o ibawas sa 24. Immutable nga eh. Ulitin ko ha, immutable, absolute yung 24 denominator. Higit sa lahat, hindi mo maaaring salaulain. Yung 24 yan, constant po yan. Bakit mahalaga na constant yan 24 na yan? Bakit mahalaga na yan ay immutable, no? Sabi ni mali naman itong mali naman itong si Fede La Paz. Hindi, baka naman Fede La Paz, attorney, wala, binasura na sa Supreme Court ngayon. Ang binasura ay yung petisyon ng isang tao na sinabi ng korte na wala ka namang personalidad. Mag-file ng petisyon dyan. Dahil hindi ka naman kasali dyan, hindi ka naman senador, wala ka namang pagkakalugi dyan, wala ka namang pagkakatalo dyan, wala ka namang interest dyan. Kaya ibinasura yung petisyon na ideklarang legitimate yung 12 at yung 12 yan may quorum. Hindi pa nadidesisyonan Fe de La Paz yung substansya ng petisyon na yan. Na-dismiss lang sapagkat yung final nitong tayang ay wala po siyang legal standing. So hindi pa resolve yan dahil nga dalawang grupo lang naman ang dapat maghain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa usaping ito. Unang-una, yung miyembro ng tunay na mayorya, yung grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, or yung nagpipilit maging bagong mayorya, yung Senator's Fake Win, si Senator Fake Win Gatchalian na umaasta ngayong presiding officer ng impeachment court. Hindi maaari. Nagkakaroon tuloy ng kalituhan ang mga empleyado ng Senado. Maawa naman kayo. Ang kailangan lang solusyon ni Senator Fake Win Gatchalian, manungkit ka pa ng isa
Di may 13 ka na, o di tapos na, subalit, para po paglilinaw itong ating immutable 24 versus Senators fake win. Ngayon po ito, ngayong araw na ito, July 10, nagsimula po tayo 5 p.m., 12 pa rin po yung grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. And again, if Sherwin Gatchalian, Senator Win, kung gusto mo, if you want to win the Senate presidency, you must anchor your victory according to the constitutional provisions. Walang shortcut. Di ba? So, dalawang grupo lang. Yung grupo ni Senate President kasalukuyan, Alan Peter Cayetano, ang maaring maghatid ng petisyon sa Korte Suprema, o yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian. Dahil inaangkin niya na siya ang presiding officer ng impeachment at siya raw ang kasalukuyang Senate President pro tempore. So yun, dapat siya ang maglagay ng petisyon dyan sa Korte Suprema. Hindi ko sino-sino. Huwag na kayong gumamit ng PON. Siyempre, yung grupo nung kasalukuyang mayorya, yung grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit naman sila magpepetisyon? Siya yung talagang may majority. Ang dapat mag-present ng challenge dyan ay yung grupo ni Senator Fake Win Gatchalian para hindi ka na nababansagang fake win. Tuhanin mo yung tagumpay mo. Isang senador na lang ang kailangan mo. Naglabas ka ng picture, I don't know if it's updated or real time, kahapon, kasama mo yung isa pang senador at lumakas yung ugong, bulong-bulungan, nasasama na sa inyo. If that is the case, ulitin ko, walang problema. Pag nakuha mo yung 13, walang sino man ang pwedeng mag-question sa'yo na ikaw ang Senate President pagka meron ka 13. Pero hanggat wala, huwag kang umasta na ikaw ay yung presiding officer of the impeachment court. Hindi biro yan. Hindi biro-biro yung ginagawa mo, and you could be made liable for usurpation of authority. But again, depende yan sa grupo nung kasalukuyang mayorya. Bakit mahalaga na immutable yung 24? Marami pong salamat sa maghahalos 4,000 live viewers po natin. I hope Fed de la Paz na paliwanagan ko yung umiikot na resolution ng court advisory notice ng Supreme Court. Yun ay dinismiss dahil wala siyang legal personality na mag-file ng petisyong kanyang i-final. Para lang klaro sa iyo, maraming salamat sa pagsubaybay mo, Fe de la Paz. Sabi ni Enaj Iro, makinig ka raw, Senator Fake Win Gatchalian, para hindi ka na nababansagan na Senator Fake Win. No? So, bakit mahalaga na immutable yung 24? Mahalaga na immutable yung 24 para po magkaroon tayo nung tinatawag na institutional preservation. We have to preserve the Senate bilang co-equal branch of the government. May executive ka, may legislative ka, the lower house and the upper house, and the judiciary. And again, as a constitutional purist, I'm referring to myself pagdating dito sa usaping constitutional provisions, non-dilutable, hindi pwedeng lusawin, non-adjustable, at non-negotiable ang mga sagradong probisyon ng ating saligang batas. Bakit? Yung mga probisyong kagaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ilan ba talaga ang denominator? 24 po talaga yan. Bali-balikturin mo man ang basa mo dyan, itaktak mo man yung kopya mo ng saligang batas, yan ay nagsisilbing constitutional firewall. Ano yung constitutional firewall? Constitutional firewall para hindi abusuhin ng executive department ang legislative department. Constitutional firewall para hindi tayo magkaroon ng hindi balancing tatlong branches of government. You cannot have a Philippine Senate na tila kinapon ng executive, and you cannot afford to have a very, very, very powerful executive department. Mauuwi tayo sa dictatorship, whether we admit of it or not.
pagka sobrang lakas ng executive at bumigay na, nalusaw na ang ating Senado, mauuwi tayo sa dictatorship. Hindi ho dapat maganap ito dahil pag nangyari na sumuko ang ating Senado, we are going to have a Senate block that is weaponized. Senate block that is weaponized. Kawawa tayo pag hinayaan natin ang ganitong pagtrato sa ating saligang batas. Ano? And the reason bakit tayo bumoboto ng senador at large? Di ba hindi naman distrituhan ang botohan ng senador? Hindi naman na distrituhan eh. Hindi naman, kundi pangkalahatan. Pangkalahatan ang pagboto ng ating mga senador. We elect our senators at large. We elect them at large by the entire nation. Bakit? Bakit at large ang pagboboto sa ating mga senador? Para nang sa ganoon magkaroon tayo ng mas malawak na pambansang pananaw. Hindi yung parokyal, hindi yung city ko lang, hindi yung mga munisipyong sakop ko lang, hindi yung distrito ko lang, hindi yung mga barangay na nasasakupan lang ng distrito ko. Typical of the views of the members of the House of Representatives. Palagian yan. District. Bakit? Di mo rin sila masisisi. Sapagkat ang base ng kanilang constituencies ay yung kanilang distrito. Siyempre, they will have to attend to the needs, to the requests, yung mga hinaing ng kanilang mga leaders. Sa barangay, sa purok, yung mga barangay kapitan nila, mga konseho ng barangay, yung kanilang mga municipal mayor, kung may city mayor man diyang nasasakupan o may governor. Subalit, iba na ho pagdating sa Senado. Sa Senado, ang pinag-uusapan po dyan, we elect at large yung ating mga senador. Di ba? Pangkalatan yung ating pagpili sa kanila ng 12 para nga makasiguro tayo na mayroong mas malalim, mas malawak, at mas mature na national perspective o pambansang pananaw. Mas malawak. Di ba? Mas malalim. Hindi kasi pwedeng tayo lang, hindi pwedeng sila lang, hindi pwedeng kanya-kanya lang. Kaya iyan ang komposisyon ng Senado. Again, yung 24, yung bilang ng senador para yung paggamit sa 24 bilang denominator that is immutable. Hindi mo maaaring lusawin yan. If we are to preserve our institution such as the Senate of the Philippines. Mahalaga na hindi tayo magpapabudol na pwedeng babaan yung denominator ng 24. Bakit? Pag hinayaan natin yan, dadahan-dahanin tayo. Pag tinanggap ninyo yung mali nilang pananaw kasi pinipilit nila pa rin yung paggamit sa Abelino versus Cuenco na diskurso na po yan pero diinan pa natin ng kaunti. Diinan pa natin ng onti. Yung Abelino versus Cuenco, ito'y dinesisyonan noong 1935 Constitution. Alam na po nyo yan, na diskurso na natin dito, na bahagi ko na sa inyo. At kung titingnan ninyo yung exact provision na nakaangkla itong desisyon ng Korte Suprema nung araw, yung Abelino versus Cuenco, doon din Article 6, Section 10, Paragraph 1. Pero doon sa Article 6, Section 10, Paragraph 1, noong 1935 Constitution, wala doon yung salitang all. Wala. Immaterial na po yun, mutin academic na yun, didiskurso lang natin para lang patibayin kung bakit malinaw na yung 24 immutable. Sapagkat in the same Article 6, different paragraph na, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2, malinaw dyan. Sa pagboboto ng mga Pangulo ng Senado, kinakailangan mayorya ng lahat ng senador. Ang mayorya ng 24 bilang denominator ay 13, hindi 12. Bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na yan, yung 24, sa pagpili ng mayorya. Bakit mahalaga ito? Huwag tayong pamayag na dahan-dahanin nila yan. Kasi may nakahilerang
impeachment trial ang pangalawang Pangulo. And I am discussing this objectively. Kahit sino pa ang pangalawang Pangulong nakaupo, merong nakahilerang impeachment trial. May nakaschedule. Ngayon, pagpapayag tayo sa dispalinghadong argumento nila na pwede mong babaan yung 24 sa baseline or denominator sa pagpili ng mayorya or to establish the majority, pagpili ng Pangulo ng Senado, maaaring gamitin din nila ang baluktot na katwiran na yan pagdating sa pagdinig ng impeachment. Ngayon, bakit mahalaga ito? Immutable yung baseline na 24 sa tatlong may init na usapin sa pagpili ng Senate President, sa magaganap na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte at dito sa nagbabadyang Constitutional Assembly o yung CONAS, yung charter change, di ba? Na-diskurso na ho natin yung pagpili ng Senate President. Tungo tayo dito sa pangalawa sa listahan, yung impeachment of Vice President Inday Sara Duterte. Pag sinunod natin yung baluktot na katwiran na pwede mong pababain, yung bilang, yung denominator, yung immutable baseline na 24, ibig bang sabihin, bababa na rin yung pag-establish mo ng 2/3 ng Senado sa pagko-convict sa nakaupong Vice President? Huwag tayong magpapalinlang. Kasi pag 24 yung denominator, ang 2/3 niyan, 16. Malinaw yan. 16 yes votes ang kinakailangan to convict ang pangalawang Pangulo na uupo dyan sa impeachment court pag nagsimula na ang impeachment trial. Hindi pwedeng pababain din yung baseline, immutable baseline na 24. Kung hindi, magkakaroon ng anomalya. Pag pumayag tayo, ngayon pa lamang, di ang gagawin na lamang ng kasalukuyang administrasyon, magkulong ka pa ng 3 o 4 na senador para bumaba yung bilang, yung denominator. Pag nagkulong ka ng 4 na senador, mauuwi tayo sa 20 ang bilang ng senador, yung aktibo. Pag sinunod natin yung kanilang maling paliwanag, ano ang 2/3 niyan? Di bababa yung threshold. Hindi yan ang naging pakay ng mga framers o naggumuhit, sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Sapagkat ang impeachment process, bagamat ito ay political and legal, napakasensitibo at sagradong mekanismo nito. Ang iyong inaalis dito sa kasalukuyan, pinagtatangka ang alisin sa katungkulan bilang Vice President si Inday Sara Duterte na ibinoto ng 32 milyong Pilipino. Napakalapot ng mandato, mas malaki pa ito sa kasalukuyang Pangulo Mas malaki ang naging boto ni Vice President Inday Sara kesa kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa pagdidinig ng kasong impeachment sa kanya, sa articles of impeachment, pag sinunod natin itong maling direksyon na maaring babain o pababain yung denominator at hindi na 24, it will follow soon, very very soon if we will allow it, pati yung pag-establish o pagbibilang ng 2/3 hindi na ng 24. Maaring 2/3 ng 20 o 2/3 ng 19 o 2/3 ng 18. Pabababain ng pabababain. Hindi yan yung diwa ng mga sumulat ng ating kasalukuyang saligang batas. Para po malinaw, mahalaga kasi ito hindi lamang sa pagpili, paghalal ng Senate President, kundi yung pagboto diyan sa pag-conviction or no vote pagdating sa impeachment laban kay VP Inday. Huwag tayong magpapadala sa maling argumentong yan. No, hindi po tama yan. Kaya nga yung ating pamagat, immutable 24 versus Senator's fake win.
Dalawa yung pinatutunguhan natin. Yung isang Senator Faquin, si Senator Faquin Tulfo. Di ba? Si Senator Faquin Tulfo na nagpipilit magsagawa ng pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit ba takot na takot kayo na magpatuloy yung pagdinig ng totoong Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta? Hindi tayo dapat pumayag na ang Senado ay ang impeachment court ay pagpe-preside ng isang Senator Faquin Gatchalian. Again, hanggat walang 13, Senator Faquin sila. Peke yung pagkapanalo peke yung pagkaupo. Yung ginawang pagdinig, nakita naman ninyo. Yung ginawang pagdinig ni Senator Faquin Tulfo bilang fake chairman ng Blue Ribbon. Diba? Hindi naman nakikinig ang tao diyan. Pagka meron silang 13, by all means, take over all committee chairmanship, walang pwedeng magtanong. Walang pwedeng magtanong. At ito ang ating programa, ang ating podcast, paliliwanag din natin. Pag sila na ang mayorya, wala tayong magagawa. Meron silang mayorya Pero, hanggat wala kayong 13, iyan ang babansag sa inyo. Hindi ka pwedeng maging presiding officer ng impeachment court dahil Senator Faquin Gatchalian ka. Faquin yun Hindi yun yung diwa ng mayorya. Ganon din yung pag-assume ng chairmanship ng Blue Ribbon. Senator Faquin Tulfo ka naman. Diba? Ngayon, punayin lang din natin. Kasi hindi lamang ngayon nangyari yan. Diba? Imaginein mo, ilang taon na si si Senador Dante Marcoleta. Tapos, sasabihan pa na bibit-bitin, kekwelyuhan, palalayasin kita sa floor na yan, mahirap yan. Unang-una, yung mga nagaganap sa Senado, pinadlock daw, may bomb threat daw. Alam ho ninyo, ito'y punishable under the revised penal code. Yung Article 143 ng revised penal code. Ano po nakasaad doon? Acts tending to prevent the meeting of the assembly or similar bodies. Yung similar bodies, kabilang po dyan yung committee at subcommittees. Paano po magkakaroon ng violation ng Article 143 ng revised penal code? Pagka meron pong napipintong pagdinig, kagaya ng pagdinig na gaganapin I think bukas ni Senador Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, merong kanya yung subcommittee niya gagawa ng pagdinig. Ngayon, kahit na sinong tao, whether NBI, whether PNP, whether OSAA, whether AFP, kahit civilian, the offender who may be any person, prevent such meeting by force or fraud. Kawawa ho dito, sa totoo lang, dapat maisip ito nitong mga Senators Faquin, kawawa dito yung empleyado ng Senado. Alam mo ninyo, yung mga nanonood na empleyado ng Senado, maraming salamat po sa halos 4,000 live viewers natin. Patuloy po sana kayo na mag-engage. Patuloy po kayo mag-comment, mag-react. Ang pakiusap ko po, munting lambing, paki-share po ninyo ang ating podcast, yung nasa Facebook. At patuloy po kayo mag-follow. At yung nasa YouTube, patuloy po rin kayo mag-comment, mag-react, paki-share po ninyo. At mag-subscribe po kayo. Marami pong salamat. Sabi ni Baby Lixie, Menor Baby Lixie, ang pagkakaalam ko ay tuloy yung gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee, yung subcommittee ni pinamumunuan ni Senador Dante Marcoleta. Kaya nga, pinag-uusapan natin, pagka hinarang yung pagpasok ng kahit na sinong senador para gampanan ang kanyang trabaho diyan sa Senado, yan po'y paglabag sa Article 143 ng revised penal code. At yung bantang ito, bagamat siya humingi na ng apology, history na po niya kasi ito Mamaya talakayin natin. Yung pagsabing bibit-bitin kita, kekwelyuhan kita, alam mo ninyo, si Senador Dante Marcoleta, malakas ho yan. Pero titingnan naman natin yung edad ng tao. Respeto naman sa mga taong mas may edad sa atin. Bay kung meron kayong hindi pagkakaunawaan bilang mga senador, edi ang gawin ninyo,
magdebate kayo at mag-usap kayo sa floor ng Senado. Hindi yung para ka pa rin namang nasa radyo kung yung mga pananalita mo kay senador na at hindi na akma yung mga ganong birada. Di ba? Yung mga ganong birada, hindi na akma yan. Ilan taon na si Senador Dante Marcoleta. He doesn't deserve that kind of disrespect. Just to establish the kind of person at personality nitong si Senator Faquin Tulfo. Hindi lang niya ginawa ito ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Ginawa na rin niya yan kay dating general na naging secretary ng DSWD na si Rolly Bautista. Yung dating kalihim ng DSWD si General Rolando Rolly Bautista. Ginawa na rin niya. At ang sinabi niya ngayon kay Senator Dante, bibit-biting kita, kekwelyohan kita, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chair. Sabi yan ni Senator Faquin Tulfo. Atras tayo ng kaunti. Back in 2019, ginawa na rin yan sa isang general. Pinagpipitagan, respetado, mahal ng mga sundalo, past and present. Itong si General Rolando Bautista, dating DSWD Secretary. Ano naman ang pinagsasabi niya noon? Nag-rant daw siya, nag-apologize din for his excessive ranting on radio at ang sinabi niyang, and I quote, pero yung pagpupuna po kay General Bautista, pagtawag ko sa kanya na walang kwenta, inutil, hindi ko babawiin yon kasi trabaho naman ng bawat opisyal magtrabaho. Imaginein mo kung gaano kaanghang magsalita ito. And now, idinimanda yung 18 dating sundalo. Imaginein mo kung paano na umikot ang mundo. Yung dating birada ng birada, kumakabira kung kani-kanino, ba, tawagin mo kwelyuhan mo raw yung kapwa mo senador, yung dating DSWD secretary, tawagin mong inutil. Ngayon, nung naglalahad, yung dating 18 sundalo, yung 16 ay dating Marines, yung 2 ay dating miyembro ng Philippine Army, idinimanda. Saan ka naman nakakita nun? Naging senador ka na, kung kailan ka naging senador, at saka ka naging onion skin, come on, you can be better than that, Senator Faquin Tulfo. Hindi pwedeng ganyan. Hindi ka pwedeng onion skin. Kung makabira ka dati, sagad hanggang buto Bakit ngayon, naglalahad itong 18, ang pinakamatibay na armas dyan, harapin mo. Sana hinarap mo doon sa subcommittee level. Doon ka makipagtuos. Talaga bang nakita mo ko? Tinanggap ko? Kailan? Saan? Ano suot ko? Kumprontahin mo. Kung wala kang tinatago. Diba? Kung wala kang tinatago. Pero kung meron kang tinatago, may problema ka nga talaga. Tatakbo ka ngayon dyan sa husgado at you're going to use yung cyber libel o yung libel law pang-intimidate dito sa 18. Yung banta, bagamat siya'y nag-apologize na, pero pag-usapan lang natin, dahil pinipilit pa rin nila na sila yung bagong mayorya, hindi nga. Senators Faquin Gatchalian at Senator Faquin Tulfo, kumuha kayo ng 13, tapusin ninyo ang usaping ito. Get 13, tapos ang usapan. Nobody, no one, wala man kailangan magpunta sa Korte Suprema, settle it. Get 1, get 2, get 3. Pinakamaganda kung kaya ninyo, tapos ang usapang yan. Pero hanggat wala kayong tunay na mayorya, enjoy the moment na kayo ang minority. Use all available parliamentary tool para makipagtuos kayo sa mayorya. Pero hindi yung brasuhan. Di ba? Hindi pwede yung brasuhan. Kagaya nung nangyayari ngayon, yung outburst mo dati, outburst mo rin nung makailang araw, laban kay Senador Dante Marcoleta. Bakit si Senador Dante Marcoleta, malakas pa ito, maliksi, masigla, macho. Pero ibig ko sabihin, bakit hindi mo na lang sinabi ito sa isa? Wag na sa lahat. Isa doon sa 18
dating sundalo. Sana doon ka na lang namili o nagsabi na kikwelyuhan mo sila kapag ka sila'y inakusahan ka na nakatanggap ka, hinatirang ka o tumanggap ka ng mali-malitang pera. Bakit hindi ka na lang namili doon? Bakit ka hindi namili doon sa 12, sa 18? Kahit yung sa tingin mong pinakakaya mo na, yun na lang sana ang binantaan mo, nakikwelyuhan. At hindi na ito pwede na astang kalye, senador ka na nga. Diba? So dapat yan, hinay-hinay. At yung magaganap na Blue Ribbon bukas, alam naman ito ng Blue Ribbon, pwedeng paglabag ito sa Article 143 ng ating Revised Penal Code, yung acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. Kapag ka mayroong projected hearing ang committee or subcommittee of the National Assembly at mayroong kahit na sinong tao, civilian man o member ng law enforcement units ang hahadlang sa paggamit ng puwersa o panlilinlang para hindi matuloy ang meeting. Pwedeng gamitin yung Article 143. Ganon din yung Article 144 of the Revised Penal Code, yung bantang pangingwelyo. Di ba, pinaiinit kasi yung mainit na yung nangyayari, pinaiinit pa ng mga reckless, irresponsible, immature, juvenile statement na kikwelyuhan. Kung may gusto kang kwelyuhan, mamili ka dun sa 18 sundalo. Yun ang kwelyuhan mo. O, total, ganyan pa rin naman ang pananalita mo, munin mo na lang. Amunin mo, pisikalan kayo, mamili ka doon sa isa, sa 18. Huwag na yung kapwa mo, senador. Yung edad na lang nun dapat ginalang mo na. O dito hanap ka, total, ganyan pa rin, bruskuhan ang gusto mo, mamili ka isa doon sa 18. Mamili ka na kung sinong gusto mo. At yung sinasabing pangingwelyo, paglabag din yan sa Article 144 of the Revised Penal Code. Ano ibig sabihin nun? Yung disturbance of the proceedings. Pagka mayroong nagaganap na pagdinig, session ang Kongreso o kaya pagdinig ng mga komite or subcommittee nito at mayroong nanggugulo, ginugulo yung pagpupulong kagaya ng magaganap na Blue Ribbon at habang ginagawa ang pagdinig, may manggugulo, maaaring idemanda ng paglabag ng Article 144 of the Revised Penal Code. At panghuli, yung paglabag sa violation of parliamentary immunity. Article 145 naman yan ng Revised Penal Code. Kapag merong gagawing at merong grupo na pipigilan ang sino mang miyembro, halimbawa naganap ito sa mababang kapulungan, sino man ang miyembro doon na pigilan mo, in our case, dito sa Senado, ito'y paglabag sa Article 145 of the Revised Penal Code. Yung babawalan mo siyang magpunta sa loob ng kanyang tanggapan, tatandaan natin co-equal branch ang Senado may sariling security force ito. Hindi pwede yung kung sino-sino lang. Kasi nga iniiwasan itong paglabag ng Article 145 of the Revised Penal Code. Kasi nga iniiwasan yung paglabag sa Article 143 ng Revised Penal Code. Yung pagpigil sa kahit na sinong tao sa isang mambabatas sa gampanan ng kanyang trabaho. Yung violation of parliamentary immunity, hindi mo rin pwedeng pigilan ang sino mang senador na magpunta sa kanyang opisina sa Senado para gampanan ang kanyang trabaho, lalo pa upang magpahayag ng kanyang sariling opinyon o kung may magaganap na botohan ng pagboto sa kung anumang measure o talakayang pinag-uusapan diyan sa Senado. So ito dapat maging hindi dapat immature, hindi dapat irresponsible, hindi dapat reckless, hindi dapat juvenile yung mga nasa Senado. Kanya yung 24 senators natin, to my mind, as a Filipino and as a lawyer, yung 24 ay immutable laban sa mga senators fake win. Ulitin ko kung bukas ay makabuo na kayo ng 13, di mahilingin ninyo sa administrasyon na magpatawag ng special session, walang magagawa ang kahit na sinong Pilipino kung may 13 kayo. Ganun talaga Ganun talaga. Tingnan ninyo, bakit mahalaga ito? Ulitin ko itong baseline na 24, yung denominator na 24, immutable baseline yan. Sa pagpili ng Senate President,
sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at yung nagbabadyang CONAS. Hindi tayo pwedeng pumayag na malusaw yung 24 denominator. Kung hindi, uunti-untiin na yan. Pag pumayag tayo ngayon, wala nang hintuyan. Ang mangyayari, mamimwersa na lang ng mamimwersa. Yung maliit na fraction na yan ng senador sa Senado at yung napakalakas na executive department. Kukulong na lang niya lahat ng senador na ayaw umayon sa kanyang kagustuhan. At pag nakulong niya na yung karamihan, di bababa ng bababa yung threshold. Kagaya ng 2/3 na kinakailangang boto para makonvict ang pangalawang Pangulo sa magaganap na impeachment trial. Hindi na magiging 16. Pwede ba yon? Ang nangyayari ngayon, it's like moving the goalposts. Ano ibig sabihin ng moving the goalposts? Halimbawa, si Senator Faye Quinn, bano, basketball, kasi panahon ng finals ngayon. Finals ng NBA, finals ng PBA, at meron din tayong World Cup na kasalukuyang nagaganap, di ba? So halimbawa, basketball muna kasi nasa Pilipinas tayo, mahilig tayo sa basketball. Sa basketball, bano yung Senator Faye Quinn. Di siya makashoot ng free throw. Importante yung laban eh. Ibig bang sabihin, dahil bano ka sa free throw, pag tira mo, laging kapos, pwede bang galawin yung goal, ilapit sa'yo? Ganyan din yung ginagawa na pagbababa sa denominator na 24. Moving the goalpost. Para lang makabuslo ka, dahil nga bano ka sa free throw, at all-important game on the line. Kinakailangan ka makabuslo ng free throw, gagalawin yung goalpost. Ilalapit sa'yo para umabot na yung tira mo at makabuslo ka na, makashoot ka, maka-score ka naman. O dili kaya, hindi gagalawin yung goalpost, papalapitin yung free throw line. Hindi na yung standard, iiksian para lang umabot yung tira mo, hindi nakapos. Bawal yan. Bawal yan. Kung bawal sa basketball yan, higit na bawal sa ating konstitusyon. Panguli, football, yung mga mahilig sa World Cup. Halimbawa, free kick. Free kick. Bano ka rin talagang sisipa ng free kick. Pwede bang galawin yung goal? Para kung ang sipa mo papuntang kaliwa, iusog nila yung goal sa kaliwa para pumasok ang iyong sipa. Pagka naman papuntang kanan, ang iyong sipa, pwede bang galawin yung goal post? Kung hindi pwede sa football, mas lalong hindi pwede na galawin ang denominator na yan ng ating saligang batas. Kung hindi, masisira ang diwa ng demokrasya. Masisira at masasalaula ang ating saligang batas. Kaya payong abogado, payong bilang Pilipino, yung mga nagnanais maging mayorya, immutable yung 24. Huwag ninyong pilitin yung mga senators fake win. Yung blue ribbon, mahalaga sa mamamayang Pilipino. Nakita naman ninyo. Bakit ba ayaw ninyo? Ayan, may sagot sa iyo si Jovenal Potes Agor Jr. Bendalo daw kasi, sabi ni Mr. Robust. Ito problema. When you bend the law and you have a dose of Robust, nakainom ka ng Robust, you bend the law, paano yan? Yung nagiging issue ngayon, bend the legs daw or spread the legs. Ang dami na, hindi ba? Bakit? Kasi nga, masyado ninyong minamaliit ang katalinuhan ng mamamayang Pilipino. Nakalimutan nila na meron na tayong pahina na kung saan pilit nating inaangat ang inyong kaalaman at kamulatan. Hindi na pwedeng bendalo, hindi na pwedeng budol-budol ngayon. Wala nang ganun. Do it according to the Constitution. And when tomorrow comes and they will have 13 or 14 or 15 senators on their side, walang pwedeng kumwestiyon na nun. Sila na ang mayorya, they can take over all the chairmanship at wala tayong magagawa. Kundi gamitin nung magiging minority, gamitin nila all available parliamentary tool para labanan kung ano man yung measures na sa tingin nilang hindi dapat pumasa at maipasa sa Senado. Sabi ni Hannah J. Johnston, and I agree, but alam naman ninyo, hindi tayo susuko. Di ba?
Sabi naman ni Yems Beb, mata pobre tawag sa mababa sa kanila kargador. Apaka mata pobre. O yan ba yung masa kuno, maka Pilipino, yan ba? Ako po naman si Alma. Maraming salamat si Alma, present si Alma, Yulo Mamosto, maraming salamat. At syempre, patuloy pa rin tayong pinagtatanggol ni Alma, maraming salamat. Tama rin yung sinabi ni, lalagay natin. Bakit ko sinasabi na kung meron na silang 13, 14, or 15, yan po talaga yung tyranny of the majority. Wala tayong magagawa Majority rules, majority wins. Pero hindi pwede na yung 12, tabla yun Di ba? Tabla yun. Sa eleksyon niya, pag nagtabla, toss coin Hindi pwede yung nagtabla, mag-aagawan kung sinong unang maupo sa office of the mayor, siya mayor. Walang ganun. Toss coin niya, sinesettle pag tabla O lalo pa dito sa Senado. No? Sabi ni Ruth Sin, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Sabi naman ng isa, alam ninyo, walang problema kay BP Inday yung majority na yan Para lang po klaro tayo, lagay natin sa tamang konteksto at objective tayo. Question ba ni BP Inday at ng kanyang mga abogado nung pinaspas yung pagpasa nung panibagong articles of impeachment na ngayon ay nasa Senado? Nung nagpas siya, yung mayorya ng mababang kapulungan, meron ba kayong narinig sa kanya? Meron ba silang i-file na petisyon sa Korte Suprema? Questioning yung resulta na bakit may majority? Hindi. Bakit? Alam ni VP Inday Sara Duterte ang kahulugan ng mayorya. Alam ni VP Inday Sara yung kahulugan ng majority. Simple yung majority, hindi ba? Simple yung majority. Bakit hindi maunawaan ng mga nagbubulag-bulagan at nagmamanhid-manhiran itong simpleng majority ng 24 ay 13? Mahalaga ito, ulitin ko, yung immutable baseline sa pagpili ng ating Senate President. Bakit? Sapagkat nariyan yan sa ating saligang batas. Pag dumating yung panahon na may mayorya, si Senator Faquin Gatchalian, di siya na ang Senate President. Minority na si Senador Alan Peter Cayetano at magkakaroon tayo ng Senate President Sherwin Gatchalian. Pero hanggat wala ka pang mayorya, huwag mong ipilit yan. Huwag mong sirain ang ating saligang batas. Huwag mong lituhin ang kaawa-awang empleyado ng Senado. Pag nagsimula ang ating impeachment trial in relation yung moving the goalpost, hindi ka makabuslo sa free throw dahil bano nga hindi makashoot Pwede mo ba ilapit yung goal? Yan yung nangyayari. You cannot and we should not permit them to change the rules while the game is ongoing. Imaginin mo bano. Si Senator Faquin, bano. Hindi makashoot ng free throw. Third quarter, pwede bang sabihin ng commissioner ng ligang yan, binago ko yung patakaran. Maaari siyang lumapit para makashoot siya ng free throw. Hindi pwede yan. Ano naman ang relasyon ng hindi pagpwedeng yan? Meron kasing ipinapasa na Senate Proposed Resolution number 430. Ito. Senate Proposed Resolution number 430. Ano linalaman nito? Na maaari daw palitan, maaari mag-elect yung majority of the members present, maaari silang mag-elect ng isa pang senador na maging presiding officer ng impeachment court. Bakit natin babaguhin? Umuusad, gumugulong na yung impeachment case diyan sa Senado laban kay VP Inday Sara. Hindi ba't constituted na kayo as the impeachment court? Hindi ba yan changing the rules while the game is going on? Hindi ba yan ay bawal? Hindi ba yan ay illegal? Hindi ba yan ay unconstitutional? Kasalanan niya. Halimbawa't may mayorya na kayo, kung gusto ni Sherwin Gatchalian maging Senate President, embrace it. Pero
huwag ka ring aatras at tatalikod sa iyong mandato at sa iyong responsibilidad. Ano yun? Mag-preside diyan sa magaganap na impeachment trial. Ang sukatan kasi ngayon ng isang mahusay na presiding officer ay yung ipinamalas, ipinakita ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Kung hindi mo kasi kaya yan, pasok ka kasi ng pasok. Gusto mo maging Senate President, gusto mo maging presiding officer. Ngayon gusto mo aatras, papalitan. Nagsisimula na. Yung Senate constituted na as an impeachment court. Nanumpa na nga silang lahat, hindi po ba? Bilang senator judges, nagsuot na nga ng robe. Robe, hindi robust. Nagsuot ng robe, hindi robust. So yan, malinaw yan. Hindi tayo dapat pumayag, immutable yung baseline, mahalaga ito sa pagpili